Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Good morning po sa ating morning devotion. At patuloy po nyo kaming muling samahan sa umagang ito para tayo patuloy na magdala ng pag-asa at sama-samang manalangin para sa ating mga kapatiran. Purihin ng Panginoon at samahan niyo po kaming muli na magbasa ng salita sa umagang ito. Hallelujah. At ating pong ipagpatuloy ang salita ng Diyos na ating binasa ng mga nakaraang araw. Amen. At yung ating konteksto ay ipagpapatuloy natin doon sa unang Timoteo 6:11 to 12. At maliwanag nga po doon, ang sabi doon, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kamuhan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, pangawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan katinawag ng Diyos. Nang ipayag mo sarap ng maraming saksi na ang iyong pananalig kay Kristo. Amen. Ama, salamat po sa umagang ito. Samahan po kami muli at ito po ang aking lips at makapagbigay ng pag-asa na buhat sa iyo. Maraming salamat po, Ama. At kung wala ka sa aking buhay, wala po kami. Ikaw po ang nakita sa aking buhay at hindi po ang aking kainahan. Thank you po. Jesus name we pray. Amen. Pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos at salamat po muli. Napakabuti po ng Diyos sa bawat isa. So ipagpapatuloy po natin yung sulat ni Pablo para kay Timoteo at yung mga nakalipas natin na napag-aralan, yung mabuhay sa godliness, mabuhay sa katwiran, sa steadfastness. Ngayon naman, ang ating pag-usapan ay patungkol naman sa pag-ibig. So ang ating pinakatema sa umagang ito ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, tayo ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit po napakalaga na tayo ay mabuhay o mamuhay sa pag-ibig ng Diyos? Kasi, mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo ay mabubuhay ng walang pag-ibig ng Diyos, mahirapan po tayo. Kasi po, sa ating mga sarili, hindi po natin kakayanin. Kaya po, patuloy po nating pakinggan ang mga tagubili ni Pablo sa buhay ni Timoteo. At hindi lamang po sa buhay ni Timoteo, sa kapanahonan din natin, dahil tayo po ay mga mananampalataya na ni Kristo. At napakahalaga na tayo ay makapamuhay sa ilalim o sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. So, ano ba yung ibig sabihin ng pag-ibig? Napakadaming pag-ibig. Merong mga pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig na normal na pag-ibig, yung peleo, at yung agape. At yan yung ating pag-usapan, yung agape love. Kaya mamuhay tayo sa pag-ibig na buhat sa Diyos. So, paano nga ba mamuhay ng may pag-ibig? At bakit nga ba kailangan nating mabuhay ng may pag-ibig? Amen. Puri na Panginoon. At meron po dito na isa pang mga verses. Malawak po ang topic ng love. Kaya po, doon muna po tayo sa pag-ibig na mula sa Diyos. Amen. Puri na Panginoon. Hallelujah. At meron ditong nakasulat sa unang John 4. Yan, 7. Alamin natin ito. Puri na Panginoon. At sabi nga po dito, bakit mahalaga na tayo ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos? So, basahin po natin. Amen. Puri ng Diyos. Praise God. Bakit napakahalaga na makapamuhay tayo sa pag-ibig ng Panginoon?
Dahil God is love, at ito ay utos na dapat natin sundin, na ang Diyos ay pag-ibig, tayo rin naman na mga mananampalataya at sumusunod sa Kanya, kailangan din nating mamuhay sa pag-ibig. Amen. Kaya sabi po doon, basahin po natin, sabi nga po doon, ay we need to live in the love of God. So, napakalaga dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos. So, kung walang pag-ibig ang bawat isa, talagang mahirapan po tayo. At kaya po, basahin po natin itong 1 John 4. Sabi dito po, mga minamahal, pag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakikilala sa Diyos. Amen. So, napakaliwanag po ng salita ng Diyos na tayo ay patuloy na mamuhay sa pag-ibig ng Diyos at hindi lamang yun, mag-ibigan tayo sa isa't isa. So, yung mga nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo ay mga tagasunod ni Kristo. Kasi hanggat hindi tayo nag-iibigan sa isa't isa, ibig sabihin, hindi pa tayo tagasunod ni Kristo. Diba sabi doon, if you love me, you love one another, para tayo ay makikilala na mga tagasunod ni Kristo. Yung pag-ibig ng Diyos ay makita sa atin. Amen. At kung titingnan natin at babalikan natin yung unang Corinthians 10:13, naandun pa yung napakaraming ibig sabihin ng pag-ibig. Na kung isa-isahin natin ay mahahaba. So, basahin na lang po natin yun. Nasabi doon sa unang Korinto, ang tunay na pag-ibig ay yung love is kind, love is not jealous, love is marunong magpatawad, ang pag-ibig ay hindi nagbabata ng kasalanan o hindi nagtatanim ng galit sa kapwa. Malawak po yun. Pero tandaan po natin, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo rin naman sumusunod sa Kanya, ay kakitaan din ng pag-ibig. Hindi po madaling umibig kung wala ang pag-ibig ng Diyos, kasi bilang normal na tao, tayo po'y namimili ng iibigin natin. Nung hindi pa tayo mga born again Christian at wala pa tayong Jesus, tayo po'y namimili. Tama o mali? Pinipili lang natin yung gusto natin bigyan, yung gusto natin kaibiginan, hindi po ba? Pero salamat na lang at tayo naging born again Christian. Kahit paano, tayo ay patuloy na binabago ng Diyos at tinuturuan na mahalin natin yung ating kapwa. Dahil yun ay isang utos na dapat sundin. Love God and love your neighbor as love yourself. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, kung wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, ay mahirapan po tayo. Mahirapan po tayong mahalin ang ating kapwa. Dahil po, kung yung mga sarili lang natin, yung sarili natin mahirapan po tayo. Kaya tayo nakakasunod ngayon at naiibig na natin yung ating kapwa dahil yun sa Panginoon. Dahil siya yung unang umibig sa iyo at sa akin. Kaya nagagawa na nating mahalin yung ating kapwa. Sa kabila ng hindi natin gusto, ay talagang kailangan nating magsumikap na mahalin. Kagaya ng utos ni Pablo kay Timoteo, na mamuhay ka Timoteo sa pag-ibig. Kasi kung hindi tayo mamumuhay sa pag-ibig na mula sa Diyos, bagsak po tayo lahat. Wala po. Hindi po natin kakayanin. Kaya salamat sa Panginoon na to na siya yung patuloy na bigay sa atin ng totoo na pag-ibig para mahalin mo yung iyong kapwa, lalo tigit yung mga mahirap mahalin. Amen? Kasi nga sabi ng iba, kapag hindi mo kasundo yung Espiritu, ay talagang aayawan mo. Pero once na may Holy Spirit tayo, dahil isang Espiritu ng Diyos na nasa akin, makakaya natin mahalin ang ating kapwa.
sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ayan. Purihin ang Panginoon. Natututo po ba tayo? Salamat po. Napaka-buti ng Panginoon na to. Salamat, Panginoon, na kami patuloy mong binibigyan ng tunay na pag-ibig ng agape love na kaya naming mahalin ang aming kapatid sa kabila ng kakulangan, sa kabila na magkakaiba-iba kami ng aming pananaw, pagkakaiba ng attitude, mga iba-iba ang ugali, iba-iba ang pinagmulan, pero pagkaisahin mo kami ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kami na makapamuhay na pag-ibig mo ang aming pinangahawakan upang kaya naming mahalin ang aming mga kapatiran. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At kaya po sabi dito, yung palang mga tao na hindi marunong umibig at hindi kayang tanggapin yung kapatid na mahina pa, ay hindi pa nila totally nakikilala ang Panginoon. So, ito siguro sa mga unbeliever, paano yung mga unbeliever talagang hindi mo pa sila mahanapan ng pag-ibig na kagaya na kay Kristo. Kasi wala pa nga silang Kristo. Kaya nga sabi dito sa unang 1:4-8, sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa ganitong paraan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin na sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Di po ba ang Diyos Ama ang nagpakita ng tunay na pag-ibig at ang pag-ibig na yun ay pinakita niya sa gawa, in action. Kaya tayo mga anak niya at mananampalataya, kapag tayo magmamahal sa ating kapatiran, ipapakita rin natin sa ating gawa at hindi lamang sa bibig. Na kahit ang kapatid mo ay sobrang ingay na, kailangan nating mahalin. Kasi nga, tinuturuan tayo na mahalin ang ating kapwa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya po magpasalamat tayo sa Diyos, na tayo patuloy niyang bigyan ng puso na marunong mahalin, umunawa sa ating kapwa. Sa pagkakaiba-iba natin, tayo ay patuloy na pinagkakaisa ng Panginoon dahil God is love. God is love. At paano natin mamahalin ang ating kapwa? Sabi doon, paano natin mamahalin ang ating kapwa? So, siyempre, sa pamamagitan ng gawa. At sabi nga doon, ang pag-ibig, madaling sabihin, I love you, but in time of needs, where are you? Di ba ba? Ganyan ang tao sa mundo. Sabihin na, I love you, in time of needs, nasaan tayo? Pero ang Diyos, ang banal na Espiritu, na kahit anong mangyari, sa tamang panahon, sa pangailangan, nandyan ang banal na Espiritu na kinukumport tayo. Kaya nga po sabi doon, ang tunay na pag-ibig ay mapagpatawad, nagtitiis sa kakulangan ng kapatiran. Kaya po, tandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya, lahat po tayo inaayos ng Diyos. Lahat po tayo habang nasa lupa ay pinaprocess ng Panginoon. Hindi po sa isang iglap tayo ay ganun katindi. Hallelujah. Kaya po tandaan natin mga kapatid na mga manunood, mananampalataya, tandaan po natin, hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Pero dahil sinabi niya na nakagaya ni Pablo na, Timoteo, kailangan mo ang mamuhay na may pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos, ang umiral sa iyo. Kasi marami kang kakarapin, marami kang tao na makakasalamuha at iba-iba yan. Kaya kailangan mo yung pag-ibig na may kasamang love and compassion, agape love, na walang hinihinging kapalit kapag nagmahal. Amen. Kaya po sabi dito, napakahalaga na dahil ang Diyos naman natin pinakita yung tunay na pagmamahal sa pamagitan ng sinuguan niya kanyang anak. So tayo rin naman ang ating good example na tutularan na si Jesus Christ na pinakita niya yung pag-ibig doon sa doon sa time niya, yung mga pulubi, yung mga bulag, yung mga wala, yung kawawa, yun ay patuloy natin na abutin, ipanalangin, at bahaginan ng pag-ibig niya. Para sila rin naman ay maranasan yung tunay na pag-ibig. At lalo tigit, kapag tayo ay may pag-ibig,
kaya nating abutin yung mga tao at bahaginan ng kaligtasan. Iniligtas tayo ng Panginoon para tayo magbahagi. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. At salamat po. Nawa po tayo nadagdagan ang pagkaunawa sa pag-ibig. At tayo po ay manalangin sa umagang ito at purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Ama, maraming salamat po muli. Nawa po ay napagpala ang bawat isa sa maikling word of encouragement about the love of God for us, na kami rin naman ay tularan ang Panginoon na to. Hindi man madali, pero by the power, the Spirit of the Lord, kami po ay magsumikap na mahalin namin ang aming kapwa. At yung pag-ibig mo kami ay lukuban mo, Panginoon, para makaya namin mahalin ang mga tao sa paligid namin. Lord, sa magang ito, patuloy namin nilalapit. Kung ito po ay panood, hallelujah, nawa po ay naging maayos po yung mga butuhan, may kapayapaan in the name of Jesus. Kung kailan po ang butuhan ay maging matagumpay po, walang patayan. Bagkus po ikaw po ang maguna sa mga presento Luzon, Visayas, Mindanao, nagbabubutuhan, wala po magpapatayan dahil lamang sa butuhan in the name of Jesus. Patuloy ka po na magpadala ng mga angel para bantayan ng mga tao, Lord. Tulungan mo kami in the name of Jesus. At lahat po ng mga tao sa araw ng butuhan na yon, pagkatapos ay magkaroon ng kapayapaan. Ama, ingatan kami at ang mga sakit at karamdaman, trangkaso, para pong maraming trangkaso sa bansulok ng mundo at pinaparami na naman po nila yung may mga sakit na COVID. Jesus name, hindi po makapanaig ang gawa ng kaaway. Magsilayas kayo mga kampo ng kaaway sa Pilipinas is for Christ. Lord, we pray for Israel. Lord, not our will but your will be done sa bansang Israel. Magpalain mo po ang iyong mga anak, magsisi at talikdan ng kasalanan at tanggapin kanila bilang Diyos at tagapagligtas. Lord, we pray for Israel. Sabi mo, ipanalangin ng mga Israelita at pagpapalain mo yung mga bansa na nananalangin sa kanilang bayan. Kaya maraming salamat po, Lord, at pagpalain po ang mga kapatiran, lahat ng mga activities, Panginoon, na paghayo, na mga mission. Tulungan mo kami na habang may chance pa kami, habang inantay ka namin sa pagbabalik mo, kami po ay makahayo, gawin pa namin ang tama at makapagdala pa kami ng mga kaluluwa sa iyong kaharian para marami din maligtas, Panginoon. At lubin mo na bawat sulok ng mundo makarinig na, kasi sabi mo po kapag ang bilang ng mga Gentile ay nakompleto na, babalikan na, Lord. Kaya man, in the name of Jesus, we pray for nation. Every nation will bow in your name. Every country, mga OFW, mga Pilipino sa iba't ibang bansa, mga tao sa Pilipinas, Lord, patuloy na lumapit sa iyo, magsisi sa talikdan ng kasalanan upang makasumpo ng kaligtasan. Maraming salamat po. At ang mga namumuno sa amin, tinatas ko po ang mga kapatiran, ang mga manggagawa. Lord, kami ay mga servant mo, Lord, at ikaw ang matas sa aming buhay. At ikaw ang malwalati, bigyan mo kami patuloy na anointing, Lord, to share the word of God mightily, powerfully, effectively, upang makakarinig, Panginoon, ay mabago ang buhay at mayroong mga himala na susunod, O God, even in the last days, Lord, na kami po ay maging kagamit-gamit pa sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Ama. At sa aming pagtatapos na ito, Lord, we continually declare healing, deliverance, salvation, provision ay maranasan niyong mga anak. Lord, tulungan mo kami. Balutan mo kami ng iyong tunay na pag-ibig, kagaya ng encouragement ni Pablo kay Timoteo. Kami rin naman sa panahon na ito, kailangan namin, Panginoon, na mamuhay ng may pag-ibig na galing sa iyo para kaya naming mahalin ang aming kapwa sa kabila ng aming pagkakaisa. Maraming salamat, Lord, and we declare healing, deliverance, salvation, provision, protection sa bawat isa, sa bawat kapatiran right now, na sa aming mga pagpasok sa mga trabaho, sa gagawin namin, nandun yung pagsama mo, ang comfort mo, at ang iyong kapangyarihan ay aming maranasan. Maraming salamat po. At purihin ka, Panginoon. Salamat sa buhay, sa tagumpay, at salamat sa pagpapala. Silihan mo ng banal na dugo. At ang lahat ng mga salita ng Diyos na marinig namin ay magreman sa aming puso at hindi manakaw ng kaway. Maraming salamat po, Ma. Sa iyong mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin po natin ang pagsama ng banal na Espiritu sa ating buhay. Jesus, name we pray. Amen! Amen. Magandang umaga po. At glory to God. At patuloy po natin subaybayan ang mga gawain natin ito.
habang tayo ay malaya pa, at ilagay niyo po yung mga prayer request niyo dyan. At kapag may sinagot si Lord, ilagay niyo rin po dyan. Amen? Para po malwalhati ang Panginoon. Ang mga ginagawa natin is to lift up the name of Jesus. Amen? We are just an servant of God. Amen? Maganda maga po. Bye-bye.